ito yung harapang nominasyon o face-to-face nomination sa PBB nung duo. Ito yung pinakamahirap kasi ino-nominate mo, sasabihin mo yung reasons for nominations sa PBB kung ikaw ay housemates. Pero it shows clearly yung kanina ko pa sinasabi. It shows kasi pag ninominate ka, sinasabi dun yung dahilan. Okay? At ang pinaka-example dito si AC. Ang daming sinabi kay AC tungkol dun sa it shows yung imperfections ni AC. As a human being, she shows tao lang siya. Pero kita nyo, magmula nung sa simula hanggang ngayon sa dulo, may character improvement itong si AC. Although totoo, hindi naman lahat ng tao is nagiging consistent. Yan ang sakit natin mga tao. Only God, only the Lord Himself is consistent. Inconsistent tayo mga tao pagdating sa mga bagay-bagay. Si AC yung proof niyan, si AC. Si AC yung proof na kailangan ipakita mo yung imperfections mo. Kasi, in your imperfections, makakakita yung tao na may makaka-relate sa yung tao sa labas at sa loob. At siguro kaya ka binigyan ng harapang nominasyon para for character development. Yun nga lang. Dahil malakas tong kalaban nila, itong Dasbia na to at saka itong Sukula, baka sila pa yung mapalaya, mapaalis o maibig. Pero sa akin, I would take yung Asver kesa dun sa Dasbia. Di ba? Yung harapang nominasyon also shows na may mga tao na hindi mo talaga matatanggap yung sasabihin ng tao sa'yo. May tendency tayong maging balat sibuyas. Di ba? Yung si Mika, si Bianca, hindi niya matanggap na yung isa sa boto niya galing kay Mika. I mean, kung talagang gusto mong mag-improve, you should accept criticism from the persons na mas nakakakilala sa'yo. Kung tumatanggap ka ng criticism dun sa hindi mo kilala, mas tumatanggap ka ng criticism sa mga taong kilala ka. Totoo yun, hindi mo matanggap. Ikaw ba naman sabihin sa'yo yung pagkakamali mo, matatanggap mo ba rin yung ganun din pag umamin ka. Pag umamin ka sa isang napakalaking pagkakamali, people would take a while or even not accept yung pagkakamali mo. Minsan hindi ka patatawarin. Stigma yan. Nakatatak sa kanila yan yung pagkakamali mo. Pero napatunayan naman na kapag ikaw ay umaamin, minamahal ka. At dahil minamahal ka, yun ang magbibigay sa'yo ng way para magbago. Okay, alam na natin yung meaning ng relapse confessions. Kasi pag hindi nare-reciprocate yan, bumabalik tayo dun sa ating bad habit. Kapag hindi tayo pinapansin ng asawa, anong nangyayari? Example, bumabalik tayo sa pagiging babaero. Or kung hindi na tayo masaya, kasi yun we normalize something. Porket mayaman, porket nagmamahalan, yes. Pero tandaan nyo na sagrado katoliko tayo. At ang turo ng simbahan sa atin is hanggat maaari, walang pwedeng makasira sa kasal. Sa simbahan man yan o sa west. Dahil ang kasal sakramentong bigay ng nasa itaas. Pinagbuklod ng Diyos na dapat walang bumuwag. Inaalagaan ng simbahan at ng saligang batas ang kung gaano ka-sacred o gaano kasagrado ang pamilya. Ang masakit kasi sa atin, katoliko tayo pero tinatanggap nating norms na sa society yung mga ganyan na nagmamahalan. I mean, of course, maaring nagkamali tayo for the wrong reasons. Kaya nga may annulment. Siguro kung may divorce. Pero hindi naman dahilan yun na parati na lang igaganon. Dahil may divorce, syempre, may easy way out na yung mga hilig mong babae. Diba?
Sometimes yung mga batas na umiiral yung mga batas na umiiral sa atin dito is the easy way out for perpetrators. Yung mga gumagawa ng hindi maganda, yung mga babaero, mga kabit. Minsan yung kabit pa yung malakas ang loob. Yung kabit pa yung unbothered, di ba? Dito sa harapang nominasyon na to, pinapakita doon, wala namang masama kung sabihin sa'yo. At wala namang masama, kagaya kay AC, wala namang masama na pakita mo yung totoong ikaw. Kasi may nakaka-appreciate sa'yo, merong hindi. Yung sinasabi ni Miss Heart Evangelista Escudero na be more human. Kasi yung tatanggap sa'yo, tatanggapin ka. Ngayon yung hindi. Pero dapat marunong kang tumanggap ng criticism. It shows yung vulnerable tayo na hindi natin matanggap from all people. Minsan unexpected yun. Si AC hindi nga alam yung mga inaakala niyang magtatanggol sa kanya, yun pala bumoto sa kanya. Lalong-lalo si Ralph. At yung mga netizens sinasabi, ginamit mo lang si AC para makabalik sa bahay ni Kuya. Kung talaga nagsasabi naman si Ralph ng totoo, at siguro hindi natin alam, baka gusto lang ni Ralph na mag-improve si AC. As a friend, siyempre, walang kaibigan ng hindi gustong mag-improve at mag-succeed yung kasama niya. Hindi man sa loob ng bahay, kundi sa buhay. Siyempre, pag emotionally stable ka, mas maganda. Then, mas makakapagtrabaho ka ng maayos, mas maraming offer ang darating sa'yo. Siguro yun ang gusto ni Ralph, na itong mga netizens minsan is hindi nakikita. Kasi ang hinahabol nito yung kilig. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin nila matanggap na si Will ang pinili ni Ralph na duo at hindi si AC. Kaya kayo nagagalit ngayon kay Ralph. Ako, I would take Asver over Dasbia. Yung Dasbia kasi sobrang ewan yun. Sobrang ewan yun, tapos deny pa, lalo na to si Chinito, sinasabi nilang si Retoke. Ganun, maaring okay ka sa task, matalino ka and everything, pero when it comes to relationship, kitang-kita, red flag ka. Because masyado kang controlling pagdating sa babae. Hindi porket nagki-care ka, hindi porket maalaga ka, maalaga ka sa babae, pero kitang-kita rin yung pagiging controlling mo o yung pagiging madiin mo sa mga babae na parang dapat sa'yo lang ang focus niya. So, yun lang nga.